Okay, magandang araw po mga kabarya. Ang sisilipin natin ngayon sa aking collection ay yung EDSA Revolution Commemorative Coin o yung 1988 EDSA Revolution Commemorative Coin. Kasi meron akong nakita sa YouTube na isa nating kaibigan na nagkakahalaga daw to ng libo-libo. Oh my God. Kaya napahalungkat ako sa mga lumang collections ko. Nasaan na ba yung EDSA page ko dito? EDSA, ito sila. So ito yung EDSA page ko. May clippings ako dito regarding sa news regarding sa EDSA. Ayan yung plan B daw nila. And then nandito yung coins collection. People Power Revolution Commemorative Coin. Okay, tanggalin natin. Nagka-interest akong halungkatin ulit ito dahil nga sa isang meron ako nakita sa YouTube, ang mahal na daw nito, tag libo-libo na. Totoo kaya? Libo-libong presyo daw. Hindi na natin banggitin kung sino po siya, pero natawa talaga ako at nagulat na nagkakahalaga to siya ng libo-libo. Okay, close lang natin yung folder, yellow folder, kasi pang yellow to sila, kaya yellow folder. A minute. Okay, so ito po yung aking EDSA collection. Meron din ako kay Pinoy, pero dito na lang tayo sa EDSA. So unahin natin yung stamps. Nag-issue yung Philippine Post Office ng commemorative stamps. Ito siya yung sheet. It's a sheet ng 25th anniversary ng EDSA. Pagkakalam ko 70 pieces lang yung souvenir sheet na ginawa ng Post Office, Philippine Post Office. Then dito, I think dito marami itong black by 4. Dito marami silang ginawa. Hindi ko na matandaan, basta sobrang dami. Pero ito siyang mas highly collectible dahil 7,000 pieces lang yung ginawa. So isa po to sa aking mga libangan sa pangongolekta ng stamps aside from coins and banknotes. So ito po nabibili ko direct sa Post Office ng Manila dito sa may Lawton. Okay, mura lang po yan sila doon. Kung sa mga collector, sa mga reseller or trader na medyo may presyo na. Alam naman natin din po yun. Pero dito lang talaga ako nagulat. Kasi merong nagsabi na libo-libo na daw ang halaga nito. Oh my God. So before natin yun buksan, meron ako dito dalawa na People Power Revolution Commemorative Coin galing ng Central Bank of the Philippines. Ayan. Ito siya ay nagawa nung 1988. Ito yung sa loob niya. Ito kasi siya naka-plastic. Nilagyan ko na siya ng scotch tape para maprotektahan, para ma-preserve talaga siya. Ito siya yung galing sa Bangko Sentral ko nabili. Ito naman yung bigay lang sa akin. Meron lang din isang collector, binigay ito sa akin as freebies. Medyo nag-old na masyado yung papel, kung mapansin nyo, kulubot na. And then dito yung plastic niya, hindi ko lang talaga siya ni-remove kasi yung iba nilalagay na to sa coin capsule. Sa akin ay preferred na dyan pa rin talaga siya as is. Di bali nang medyo magmukhang luma. So ito yung kanyang parang blister pack, matawag natin ganun, or packaging. So yung front page, andyan yung silyo, yung lumang silyo pa ng BSP, Bangko Sentral. Okay, 1949 pa na. Lumang silyo pa nila. And then yung specification, makita agad din natin. Metallic, pure nickel, diameter, weight, shape, and then yung face value. Okay, may face value siya. Yung face value nito, nakasulat kasi nito sa hindi ko to siya binubuklat talaga, binubuksan, kaya nakadikit pa rin siya dyan. So nakasulat dito ay 10 peso, Republika ng Pilipinas. Maghanap na lang ako nito online photo for reference din. Pero yung sa collection ko, hindi ko talaga sila tinatanggal sa sleeve nila to preserve yung original talaga na condition. So yan po yung sa likod, yung logo ng Republika ng Pilipinas, 1988, 10 peso. So nickel lang po to siya, hindi to siya, ayan, pure nickel. Nickel lang po ito. Tapos yung harapan, andito yung People Power, andyan yung may tangki pa. Kasi yan yung pinaka-symbolic talaga, yung may tangki. Na hinarang ng mga madre, ng mga tao. So andyan nakasulat People Power Revolution Philippines. Tapos yung date, February 22 and 25, 1986. So yun yung EDSA, 1986. I think dito mas malinaw. Pareho lang para sila. 1986. Okay, pero itong baryanto, ginawa ng Bangko Sentral noong 1988. And yung history, parang history.
Okay? This coin is commemorate an event on historic significance in the Philippines. Yan, yung People Power Revolution na naganap noong 1986. Ayan. So, yan yung parang history niya. Tapos yung pinakalikod, wala na. Bakante na. So, ganyan lang po yung kanyang parang packaging nila. Napakasimple lang po. Ito siya, parang ordinary lang na ano bang tawag dito? Parang Oslo paper lang siya kakapal. So, napaka-ordinary lang po nito. So, ito po siya. Nabibili po to sa ang presyohan. Okay, direct. Ang presyohan po nito sa Bangko Sentral ay 10 peso lang po. Okay? Malinaw? 10 peso lang po ito kung direct tayo sa Bangko Sentral bibili. Check po natin online. And then, nagulat lang ako dito sa website, sa online, nakita ko, ang dami palang nagbebenta nito. Hindi lang kung sa mga online, ang dami nito. Saglit ha. Okay, ayan. Merong 150 peso, merong 75 peso, 99 peso. So, ito talaga yun sila, 99 peso, imagine. And then, worse is, yung napanood kong video, nabibenta na daw to ng libo-libo. Hindi ko na banggitin kung magkano kasi magkaka-idea na tayo kung sino yun. Pero libo-libo daw. Nasa, magkano ba yung libo-libo? 5 digits. So, huwag po tayong basta-basta magpapaniwala po. I-check po natin mismo sa website ng Bangko Sentral. I-check po natin. Ipakita ko dito sa ano natin sa screen yung proseso o yung website. Nandyan naman po lang. And kung direct po natin siya tingnan sa online, wala pong problema po yan. Everything is free online naman po na information. BSP, type lang natin yung BSP. Store, BSP Store, yun yung ano nila, BSP Store. And then sabihin lang natin commemorative coin, kasi marami silang binibentang item. Merong souvenir items, merong mga publications, mga books like that. Maraming binibenta yung Bangko Sentral. Ang ano lang doon, i-check nyo lang sila sa proseso, kasi medyo ano yung proseso. Ayan, i-flash ko rin po to sa screen natin para makita nyo rin po. Yan, may mga categories. And then maraming item pa silang commemorative coin. So check nyo lang po dyan. Andyan din naman yung price. Makikita nyo kung magkano at kung magkano to siya. So kung check nyo lahat yung presyo nila, yan, nagbukas na. I-flash ko rin po to sa screen para makita nyo. So may mga option tayo dito. Ano ba yung hinahanap natin? Yung new products, commemorative coins, commemorative na banknotes. So doon tayo sa coins. And then pagkatanda ko, pinaka lowest part sila, pinakababa, pinakahuling item. Ayan, 10 peso People Power Revolution. 10 peso lang din yung value. Ang composition niya, pure nickel, diameter, weight, ayan, yung year celebrated release 1986. So napaka ewan ko kung merong nabili sa kanila, pinupost nila online na ang mamahal, tig 100. So I could assure you po, ngayon pa lang, wala pong collector na bumibili nito sa halagang 100 peso. Kahit sabihin mo pang 50 peso. Meron na ito sa Facebook, mga kakilala ko na nagbebenta. Siguro nasa 30 plus yung bentahan nito, 35. Pero kung maabot ka na ng 50, well, good luck kung meron pang bibili ng 50. Lalo na siguro yung nagpo-post online na tig 100 mahigit. I'm not sure, or hindi ako makapaniwala na mayroong bumibili sa kanila, which is alam naman natin, napakamura lang nito sa Bangko Sentral. Ulitin natin po, sa Bangko Sentral, yung item na to, commemorative coin, 10 peso lang po to siya. Nakabalot pa ng maayos. Okay? And just to share with you people, last time, merong pumunta dito sa akin sa bahay, nagdala ng coin na ito. Dala-dala niya ganit, coin na lang, wala na yung carton, wala na yung packaging, coin na lang. At binibenta sa akin ng 300 peso. Oh my God. Kasi nakita daw nila online, mamahalin daw to. O, ito na lang siya, yung coin na lang. 300 peso, dinala dito sa akin sa bahay. So, wag po tayo. Sabi ko, saan kayo kumuha ng idea niyan? Mura masyado lang yan pag sa Bangko Sentral. So, yun medyo nagalit kasi medyo napahiya siya nang dinala sa akin. Which is, para sa akin, tama lang naman talaga. Na-correct din natin sila. Dahil, marami kasi silang nakikita online, yung mga ano ba tawag yan? Fake news.
fake news yung mga nakikita nila. Dahil nga, meron mga nagpo-post na kakaiba. Iwan ko kung saan sila nagbe-base ng price. Basta po, linawin natin, wala pong coin collector na bumibili nito na more than 100 peso na price o kahit sabihin mo pang 100 peso. Siguro, kung i-post mo siyang 50 peso, I don't know kung meron bang bibili sa'yo ng 50 peso nito kung ibebenta mo. Kasi mostly, or majority sa mga coin collector din, alam naman nila talaga yung presyohan nito sa Bangko Sentral. So, yung mga bumibili siguro nito ng mas mahal pa, most likely ay hindi collector o kaya walang idea kung saan galing yung ganitong barya. Okay? Napakamura lang po nito. And then, kung i-check natin siya sa Numista, ayan, magka-idea tayo talaga. Yung 10 peso, commemorative coin, ayan, tingnan natin yung pinakababa niya. May ilan ba yung main page? Ayan, dito sa main page, makikita natin na gumawa daw yung Bangko Sentral nito ng 2 million pieces. Imagine, ganun karami yung meron nito sa Bangko Sentral. Ginawa nito siya noong 1986. Yung 1986, 1988 yun. Ginawa to siya noong 1988, I think. Ano ba yung ano nito? Ayan, 1988. Ayan, dyan talaga, makikita natin. Ginawa to siya noong 1988. So, imagine, 2 million. Ganun po karami yung baryang to. Until now, ano na tayong year? 2022. So, yung 2 million, until now, marami pa rin yung BSP na ganitong barya na pwede nyong puntahan anytime makapag-purchase po kayo. I-check nyo rin po sa website o gagawa ko ng ibang vlog regarding sa paano makabili sa Bangko Sentral kasi medyo nagbago yung proseso nila. Dati kasi pag pumunta kami ng Bangko Sentral, walk-in lang. Ngayon, simula nung nag-pandemic, pinopromote nila yung parang kailangan mo ng mag-online appointment, parang ganun. So, gawan natin siya ng vlog para makita nyo rin sa mga baguhan kung paano makapag-order online sa Bangko Sentral para hindi tayo mabiktima sa mga ganitong seller na masyadong nananaga po sa inyo. Imagine 150 or so, nasa kanila yan kung ganyan yung presyo na gusto nila. Pero in-inform ko lang kayo na merong other option. Itong ganito po ay nagkakahalaga lang ng 10 peso sa Bangko Sentral. Kung bibili man tayo sa mga traders o kaya sa mga siyempre reseller dahil wala tayong access para pumunta ng Manila, siguro wag naman nung ganung kalaking halaga. Kung tutubuan naman natin ng tama lang, gaya nung iba kong kakilala, binibenta lang po ito ng 30 peso o 35 peso, which is acceptable na yung ganung price kasi namasahe or nagkakarga din sila ng gasolina. Like ako, pumupunta ko doon, need ko rin maggasolina, okay, ay crudo na pala yung gamit ko sa pick-up. Pero para makatipid, nagko-commute na lang ako. Kaya sumasakay na lang ako ng MRT, tapos sasakay ng jeep. Malapit lang naman itong BSP. Kaya kung tubuan ko to siya, ibebenta ko ng 30 peso or 35 peso, that is worthly acceptable na talaga. Dahil nang-effort din naman ako pumunta doon. Pero kung ibenta to siya ng 150 pataas, lalo na yung isang nakita ko sa YouTube na video na libo-libo daw. Nagkahalaga ng libo-libo. Nako, Diyos ko po, my goodness, Marimar. Huwag po kayong magpapaniwala sa ganun. Ulitin ko po, wala pong kolektor na bumibili ng ganitong barya na nagkakahalaga ng more than 100 peso. However, merong coin na ganitong hitsura. Ayan, ipa-flash ko sa screen. Merong coin na ganitong hitsura na silver. Most likely, yun yung napagkamalan nila. Yung mga hindi collector na bibenta nito, most likely yun yung napagkamalan nila. I-flash ko sa screen. I-check ko rin dito po sa Numista website. Merong isang barya na ganito, silver proof. Okay. Check ko lang ha. Merong isang barya na katulad sa ganitong disenyo. Silver proof po yun siya. And then, ang kanya pong domination, ito siya kasi nakasulat dito. Face value, 10 peso. Yun din po sa likod, 10 peso. Okay? 10 peso. Merong isa nito, nakasulat dyan, 500 peso. Take note, 500 peso yung nakasulat dyan.
proof yung finish niya, hindi ganito na nickel. Proof yun siya, para kang, o pwede kang mananalamin, para siyang salamin talaga. So ipa-flash ko sa screen para sa inyong reference, check nyo. So yun po siya ay silver din. Ang tawag din sa kanya ay People Revolution Commemorative Coin or EDSA Commemorative Coin. 500 pesos. Same year, 1988. Okay? But 500 peso po yun siya. Sa itsura pa lang, malayong malayo dito sa nickel. Okay? And then, yung composition po ng ano nito ay 0.9% silver. Weight is 28 grams. And then, diameter, pareho lang sila ng diameter. Okay? 35 mm din ng diameter. Silver nga lang siya. Ito siya yung nickel. Okay? Pag silver yung item, yung silver na commemorative coin, I can assure you na pag yung presyong 5,000, 10,000, masyadong mura na yan. Dahil yung silver na commemorative coin na EDSA People Power ay nagkakahalaga po ng range na 20,000 pataas. Yung silver. Hindi yung nickel, yung ganito. Paano malaman yung silver or nickel? Tingnan nyo lang agad yung sa likod. Ang nakasulat dyan ay 500 peso. Pag 10 peso po, nickel po yan. And then hindi po ganito yung lagayan ng silver. Check nyo po, maayos po yan siya na box. Merong certificate of authenticity na kasama. So hindi po siya ganito ang lagay na cheap masyado. Bakit mahal yung silver nito? Kasi po yung mintage o ginawa nun nitong silver na commemorative coin ay 7,500 pieces lang. So, ganun lang kakonti yung silver. So, ganun siya ka-in demand sa mga collector. Kaya, yung price range niyan, ulitin ko, umaabot po yan ng 20,000 pataas. Depende sa kondisyon ng barya. Depende na rin kung may box ba o kaya kompleto, pati yung certificate. Kasi yung iba, coins na lang. Wala na yung box, wala na yung certificate. Kaya, nagmamatter yung kondisyon ng barya at yung sets niya kung kompleto pa. Basta ang mintage na ginawa nito ng Bangko Sentral is only 7,500. Kaya ganun siya kaya in demand. Unlike dito sa nickel, it's 2 million pieces. And of course, nickel lang po ito. And until now, available po ito siya sa Bangko Sentral. Pwede tayong mag-purchase anytime. Unlike dun sa silver, wala na po talaga yan. Nasa mga collectors na yan o kaya sa mga traders. Pag hawak na yun ng mga collectors, hindi na yan basta-basta bibitawan or magpapatong na yan sila ng presyo or tinatawag natin na premium price o kaya sa mga collector, tinatawag nilang collectors premium o kaya yun yung parang add-on na sa price. Alam mo, kung bili nila sa Bangko Sentral before is 10,000, 15,000, of course, hindi nila ibebenta yan ng lower that value. Tataasan na nila yan ng most likely times 2. Kaya aabot na siya ng 20,000 pataas. Okay? So yung nagpo-post po online, check nyo po maigi yung mga ganitong barya. Huwag po tayong magpapaniwala na naibebenta ito ng mahal kasi po sa Bangko Sentral, 10 pesos lang po ito. Okay po? Malinaw po. So ito po yung mga collections ko sa EDSA. Hindi ako kompleto sa EDSA dahil hindi ako masyadong fan dito. However, ito lang din po yung mga galing sa aking folder. Nahalungkat ko lang agad dahil na-intriga ako doon sa isang post na yung ganitong nickel coin nagkakahalaga doon ng libo-libo. Then chinek ko nga online, ang dami ngang nagpo-post, hindi lang sa kung saang site makikita mo sila. Meron din sa Lazada, meron sa Shopee na nagkakahalaga ng 100 plus pataas. Although merong isa dito nakita ko nag-post siya 75 peso, which is maybe acceptable yung 75. Pero yung 100 pataas, para sa akin personally, masyado nang mataas yun. Lalong-lalo na itong isang kabarya natin na gumawa ng video na libo-libo daw yung halaga nito. Sorry, natawa talaga ako. So, this is a nickel item po. Hindi po to siya rare. Hindi po to siya pinagkakaguluhan ng mga collectors. Napaka-common lang po. In fact, itong isang to ay natanggap ko lang as freebie. Dahil sa isang collector may binili akong isang item. So, sinamahan niya ito as freebies. So, parang giveaways lang. Binigay lang sa akin libre. Tapos, sabihin ng isang gumawa ng video, libo-libo na yung halaga nito. So, kung gusto po nyo po mag-purchase ng ganitong item,
nickel na People Power Revolution Commemorative Coin. Direct po tayo sa Bangko Sentral. Check nyo po sa website nila. Or sooner, gagawa na lang din po ako ng vlog para doon. How to purchase online on Bangko Sentral or BSP para direct po tayong makabili. Para po may option tayo. Kung kaya naman natin or nasa Manila lang man tayo or kaya mayroon tayong mautusan, pwede nating mapadala. Otherwise, kung wala talaga tayong option, magpo-purchase tayo online sa mga traders, sa mga reseller. But be sure, aware din tayo sa presyohan. Hindi yung sa ganyang tatagain tayo din, parang no choice na lang tayo. Kaya isa po yan sa mga dahilan kaya maraming mga newbies, baguhan na collectors, nawawalan ng gana. Kasi meron akong kakilala na isang collector na nakabili ng ganito. Actually, yung bili niya nasa 35 peso daw ang isa. Parang marami ata siyang binili, 10 ganito, 35 peso sa isang trader. Hindi naman niya alam na sa Bangko Sentral pala to ay 10 peso lang. So, nung nalaman niya afterwards, syempre nawalan siya ng gana, parang feeling niya, in-scam siya. So, yun yung medyo downside sa masyado tayong nagpapatong ng presyo. Kasi imbis na makapag-encourage tayo ng bagong collector, yung mga baguhan may encourage na mangongolekta din ng bagong barya dahil nakaranas sila ng mga hindi maganda sa kapwa collector lang din o kaya yung trader o kaya reseller, nawawala na sila ng gana. Kaya wag po natin gawin yun. So yung sa akin lang po, kinokorek ko lang yung mga nakikita ko online. I have no intention to brag po or makipag-away sa inyo. Sa akin, kinokorek ko lang. At binibigay lang yung tamang information na yung ganito pong barya ay hindi po talaga mamahalin. At marami tayong mabibili nito kahit pumunta kayo sa Bangko Sentral at bibili kayo ng 10 piraso, wala pong problema. In fact, by next week may parating akong item. Gagawa ko na isa pang vlog regarding dito. Check nyo. I think nag-order ako doon ng 10 or 5. Hindi ako sure kasi marami yung item na parating ko. So, i-unboxing ko yung ring yun. Makikita nyo kung yung mga ganito na parating ko. Mga 5 piraso tayo na pataas. Okay? So, maraming salamat po mga kabarya. Please support nyo po yung aking YouTube. Kindly click na lang po yung like and subscribe. Share if possible. Pwede rin po kayo mag-comment para sa mga katanungan ninyo. I will gladly help you po kung ano yung base sa aking kaalaman. Since I've been collecting coins and banknotes and stamps since 2008. So, I hope na makatulong din ako sa inyo kung meron kayong mga katanungan. Okay, so God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po kabarya. Ingat po tayo and good luck. Happy hunting! Happy hunting!